Nagtrabaho ko dati sa BPI for 27 years. And kaka-early retirement ko lang nung March 15. So, saludo ako dyan sa mga nag-retire na, ayan. Sa mga tao na nangangarap pa po mag-early retirement, tulad ko, may pag-asa pa po ang lahat. Di ba? But anyway, without further ado, excited na ba kayong lahat sa ating Core Edge Night? Sige nga. Kung excited kayo, type nyo nga excited. Yan. Paki-ano po, habang nagtatype excited ang iba, paki-invite po, tawag-tawagan nyo na yung mga downlines kasi grabe ang speaker ngayong gabi. Sobrang, excited ako masyado kasi nung bago ako dito sa business, grabe, hanga-hanga ako sa mga upline ko. Kumakwento siya, siya pinagturo sa ganito, siya nagturo kay Coach Kate, siya nagturo kay Mentor Dennis. Sabi ko, gusto ko rin matutunan ko nung tinuturo nila sa kanila. Kaya napakaswerte po natin lahat na nandito sa ngayon. Anyway, mamaya ko na po sasabihin kung sino. Ito na po ating announcements. Ayan. Sige po, ongoing pa rin po ang ating business symposium. So, syempre, ang ating early bird hanggang June 13 na, extended. Ayan. So, dapat yung mga powerful na mga may invite ninyo. Ayan, invite pa rin kayo at makakabili pa rin po kayo ng early bird prize. Hanggang June 13, may pag-asa pa po tayo makakuha ng mas mura. So, take note. Imagine mo mga keynote speakers na darating dyan. Ay, napaka-grabe. And next, 4 weeks na po ang ating natitira for pilot for a day. Sino na po dyan nakapag-pilot for a day? Number 1, type 1. Ayan. Kung hindi pa, kung gusto nyo makasali, type 2. O, di ba? Siyempre ako gusto ko yan. Type 2 ako. Ito mga type 1. Next po. Grabe, nakaka-excite yung pilot for a week. Ayan. Pero na po tayo 3 weeks. Generation to generation unstoppable. Mula April 12 hanggang June 21 na lang po. So may makakahabol pa kayo dito, guys. Ayan, next. Ayan, dahil po ang atin pong holiday ay holiday po tayo sa June 12, sarado po ang ating office. Kaya tandaan, pakit-note po. Yes, ayan, pakitandaan po yung ating mga events ngayon, lalo na po yung business symposium natin, ang atin pong pilot for a day. Ayan, kasi syempre imagine mo, ginagawa po niyo yung business. Yung business po natin ay, imagine mo, gagawin mo lang siya. Tapos kikita ka na. So para po doon sa mga bago, ano ba yung pilot for a day? Syempre, swerte nyo yan. Kasi po, every quarter, meron tayong mga awards or may mga natatanggap. Diba? So ngayong quarter na ito, ibig sabihin po yung pilot for a day, ay makakatanggap po kayo ng award na yan. Magiging pilot po kayo for a day. Imagine mo, mahal-mahal yan. Makakaranas po kayo maging pilot. Pero, kailangan po na magpaturo po kayo sa inyong mga direct upline or coaches or sponsor. Paano ko ba makukuha yung pilot for a day? Kasi kayang-kaya niyo pa yan, lalong-lalo na po sa mga nag-hit ng PPPS. Perfect na perfect po yan sa inyo. So, next quarter, meron na naman bagong pakulo. Pero, ang ganda nito kasi pwedeng-pwede nyo talaga itong ma-reach. Okay na ba yan? Understood na ba yan? So, 1,500 ang income lang po ang kailangan para mag-hit ninyo ang pilot for a day. Ayan. Next po, yan. Kaya ko na-explain kasi may mga bago tayo. Ito na ang mga rank advancement. So, yan. Sa mga bago, pakinggan nyo lang po ang mga na-reach ng mga tao nito. Sige po. Ayan, congratulations sa kanyang first milestone, ang kanyang premier platinum pay setter, si Miss Lizelle. Ayan, nandito ba si Miss Lizelle? Yes po. Yan, hello. Hello po. Pwede pa kitang ma-interview, Miss Lizelle, for a while. Ano pong yung background? And paano mo na-hit ang iyong PPPS? Para magkaroon ng idea ang mga bago dito na nag-hit pa ng kanilang PPPS.
Ano po ako, isa po akong OFW, host po ako sa Cayman Islands. Ay, talaga. Saan ka ngayon ulit? Sa Cayman po, pero I'm in the Philippines po. Ay, Naka-vacation po. congratulations. Ayan. Paano Thank you mo naman po. na-hit ang iyong PPP? Ano, Renesentan ko po yung isa po ko pong pinsan and kasi po since nasa Cayman po ako, yung isa pong account, pinilit ko lang po yung pinsan ko na gamitin ko yung name niya. And then, kasi po nakakabenta po ako doon ng product, ng essentials. Kaya po, ayun. Congratulations. Ang galing-galing mo naman. Thank you Thank you so much po. sa iyong sharing. Ayan, next po. Ayan, congratulations to Miss Melita Upload. Ayan. Wow, taga-Italy. Nandito ba si Miss Melita? Hello, congratulations. Good morning po. Hi, good morning din. Ayan, oo nga pala Italy, advance nga pala tayo dito. Ayan, Miss Melita, pakisabi naman po shortcut. Ang ano po inyong background and paano po nyo na-hit ang inyong PPPS. Congratulations po. Thank you po, ma'am. Sipag at tiyaga po ang ginawa ko. Ayan, ano po inyong background? Ano pong work niyo po dyan? OFW po. Saan po kayo nag-work po? Dito po sa mga bahay po. Office. Ay, okay lang po yun. Maganda po. Marami po talaga tayo OFW, ganyan din po ang trabaho. Ayan, congratulations po sa pag-hit po ng inyong first milestone sa business. And congratulations din po dahil nandito kayo ngayon sa Car Edge Night. Ayan. Ayan, next Thank po. you, ma'am. Welcome po. Ayan, grabe. Meron na tayong believer. Congratulations, Mr. and Mrs. Andrew. Sorry. Hindi pala Mr. and Mrs. Andrew and Dea Paredes. Sorry naman. Congratulations. Nandito ba si Miss Dea? Po, andito po. Hello po, Coach Myla. Pwede ba makahingi ng konting tip? Ayan. Unang-una. Hi, it's me, Kiki. Hello, Pogi. Ayan, pwede Yan po ba yung associate ko. ang inyong background and ano po ang realization ninyo sa about the Usana business? Gaano po ba katagal ito, Coach Myla? Kaya shortcut lang mga 1 to 2 sentences lang. Apa. Joke lang. Opo. Stay-at-home mom po ako ever since po na-diagnose yung aking anak ng may autism. So 2009 wala na po ako sa career. Wala na po akong sa FNP na career ko before. So ang tips po lang po, keep showing up. Lagi naman po 'yan sa natin, sa training natin. Keep showing up. Tapos po ang need talaga is connection. Kasi po nawala na din ako sa connection because of naging stay-at-home mom na po ako. So, it was talaga a challenge for me. Pero katulong po yung asawa ko dito. So, siya po yung lumalabas ng madalas, kaya po siya po yung nagbibigay sa akin ng mga clients ko. And then po, yung advocacy ko sa ASB. Yun din po ang aking mga natatap. And then, fall in love with the journey po. Kahit po ganong mga struggles or challenges, sige lang po, keep on believing, dire-diretso lang. And then, always po, keep God in remembrance. Lahat po ng gagawin natin, lahat po ng taong kakausapin natin. Always po na whatever we are, whatever we do, wherever we are, yun lang po. Keep God in remembrance. And lang po, gusto ko lang pong mag-thank you sa aking coach, si Coach Lyra, and lahat po sa inyo na coaches and mentors who's always supporting. Napaka-supportive po ng community na to. Thank you po. Thank you po, Mr. Thea and your husband. And congratulations, grabe. Di ba lagi ko siya nakikita sa mga trainings. Lalo na sa international trainings. Kaya, alam po ba nyo, ang income po ng believer ay first, nga, magkano ang income ng believer?
Pakitype po sa chat group kung makita. O yan, di ba? Thank you, Coach Mads. $100. First $100 income. O di ba? Sa iba, ang kagandahan dito sa atin, weekly ang income para sa mga baguhan. O di ba? O next po, next rank advancer. Ayan, congratulations to, ay ito na, si Miss Melita Aplon. Congratulations. O ito na, nakita siya ng first $200 income for 1 week. O, di ba? Congratulations. Ayan, Miss Melita, pahingi naman po ng isang sentence lang or 1 to 2 sentences lang po. Ano po ang na-realize po ninyo while doing the Sana business? Hello, ma'am. Ano po Hello, ang- everybody. Hello, ayan po pala. Tanungin na lang po kita, ano po ang realization ninyo po sa paggagawa po at pag-do ng business ng Lusana? Talaga guys, pong, nasa Italy siya, ha? opo, talaga pong sipag at sa pagsunod sa mga itinuturo ng aking coach na si Miss Lyra. Napakasipag po niya at napakagaling niya po turo. Okay, thank you so much po. Ayan. Imagine nyo guys, ang atin pong mga nag-rank advance ngayon ay parehong nasa abroad. Nasa abroad sila lahat. And tayo pa kaya nasa Pilipinas. Hindi magawa. Di ba kakahiya naman? Anyway, congratulations po sa ating mga rank advancers. Ayan. Siya nga hindi pa. Bigla nagising siya eh. Okay, next. Ito na. Ito na po ang ating po kaabang-abang na speaker for today. Siyempre, alam po niyo, hinahangaan ko yung tao na to kasi palagi na lang po kang bibig ng aking mga apply ng aking mentor. Si Mentor Michelle. Sabi ko, grabe, gusto ko makilala ito ng bago ako. And very fortunate ako na nakausap niya ako for 2.5 hours during that time, pandemic noon. And kaya ako excited kasi grabe yung dunong ng taong ito. Imagine na executive review director na siya. Tapos marami na po siyang natuntahang countries, travel incentives. Dati po siyang first na nag-hotelier. Tapos, ano pa ba masasabi ko kay Mentor? Siyempre, premium platinum pay setter si Mentor. And yung sana, Philippine Convention Speaker and Core Edge co-founder. Ayan. Congratulations sa lahat na nag-attend dito kasi napakaswerte nyo marinig ninyo first hand ang ating speaker, si Mentor Michelle. Hello. Hello, Atlan Michelle. Ayan. Oh, okay. Naka-off pala yung video ko. Hindi na ako marunong gumamit ng Zoom. Ayan. Hi, Mentor. Ayan. So, hello everyone. Saglit lang ha. So, dalawa kasi nakakonect ko na device. Para yung isa, pwede mag-share ako, and then yung isa naman ay yung aking may speaker. Okay. And let me check dito sa mga chat. Good evening! Ayan. So, sino-sino ba yung mga ating participants dito? Oh, I see some familiar names and faces. Sino dito yung mga type heart? Heart, kung ikaw ay kaka-start mo pa lang like first 3 months mo pa lang sa business. And then, kung ikaw naman ay nasa 4 months and above to 1 year, type, ano kaya? Type, cloud. And then, kung ikaw naman ay 1 year and above sa business, type, rain. Tag-ulan na, rain. Okay, ulan ng gracia. Ayan, so halo-halo pala, no? May mga rain, may mga cloud, and may mga heart. Oh, okay, ayan. First and foremost, I want to say thank you to
Coach Lyra and Coach Pat for inviting me and thinking of me na mag-share sa ating Core Edge Night. I know ang dami-dami dyan na mai-invite para mag-talk, pero naisip niyo talaga ako, kaya maraming salamat. And then, yung i-share ko sa inyo tonight, kabado kasi talaga ako magsasalita in public. Okay, but I will do my best to impart some things na natutunan ko sa USANA journey ko in the hopes na makatulong ito para maging successful kayo sa USANA business din nyo. Yan, okay? So, if you are ready, type USANA. Yan, type USANA kung ready ka na. Okay? Okay, ayan. Marami nang ready. Okay, and then, ayan. Yung slide ko pala ay simple lang, okay? Kasi hindi po talaga ako masyadong techie person. But what I want to say is, kahit hindi ka masyadong techie person, you can succeed here pa din. Okay, so, ano ba mag-screen share? Ito. Okay. Share my, wait lang ha. Oh, this one. This one. Share. Ayan. Nakikita nyo ba ang aking screen? Meron Yes, bang Lord. pwede? Ayan. Meron bang pwede mag-unmute? Okay, para naman I feel na may kausap ako. Oh, di ba? Thank you pala for helping me organize my picture presentation, Coach Lyra. I really appreciate it a lot. Okay. So let's start. Ano ba yung mga things na gusto nyong matutunan tonight? Let me check sa ating chat box. Please type. Type it sa chat box natin. How to be you. Ano pa? Ano mang mindset? Okay. Ang tamang mindset. Ano pa? Okay. Potential. Paano mag-momentum? Okay. All right. Thank you. Thank you for typing your goals and desires, ladies. Okay, so mag-share na ako ng aking story, and I really hope everyone would pick up something, one or two, in this sharing that I hope you guys can use in your USANA business. And I want to say, before I start, congratulations to each and every one of you, because I would say that putting yourself again in a learning mindset, especially karamihan ng mga nandito ay adults na, meaning 20s and above, lalo na sa ating mga 30s and above, and yung iba naman 40s and above. Soon, I'm 40s and above na din. I understand how difficult it is to put yourself again in that, to put yourself again in that mindset na, naku, kailangan ko na nang may matutunan na something. Okay? So congratulations sa'yo, because nandito ka ngayon to learn. Okay? And pinush mo talaga yung sarili mo to learn this business. Okay. So right now, I am currently a Ruby director for USANA Philippines. I've been doing USANA for something years.
something years, okay? So more than 10 years. I am 38 right now. I joined Usana 27 years old ako. So, sa magaling mag-math, ikaw na lang mag-add. Okay. Nung nag-join ako sa Usana, I was single and ready to mingle. Ngayon, hindi na. Okay, mommy na. Okay, and may asawa na. Alright. So, ay, paano ba to? Ayan. Teka, ayan. Okay. Na-invite ako sa Usana that time. I was 26. A bit background lang, no? Kasi nakita ko kanina may mga OFW, right? May mga from the provinces pa. May mga people doing this business na nasa abroad. May iba naman parang di naman talaga intention na mag-business, na tagpuan lang tong business somehow, right? Natisod lang tong business na to somehow. So, I would say na for me, it's the same. Never in my life na-imagine ko yung sarili ko na magbe-business, lalo na ng direct selling or network marketing, or ito, right now, they calling it a dropshipping business. Never. Nurse yung tinapos ko by profession. Yung nag-invite sa akin dito ay college friend ko no college, si Mentor Mads. I will show her photo later. But I'm sure you know her. She's the founder of our team and the mother of the Dragons. Okay? The Matter of Dragons. Yan, si Mads. Siya yung nag-invite sa akin. So, nung natagpuan niya ako, hindi na hospital yung pinagtatrabahuhan ko kasi during my time, nasa 100 pesos lang yung sweldo ng mga nurse per day. This was 2007 and 2008. So, that time, ang career ko na was hotel sales. Yan. So, ayan ako, looking professional, correct? Maayos naman, bagets. I was earning, during this period, I was earning 35,000. 35,000 a month that time. Now, napresentan ako ng Usana. Kukwento ko lang sa inyo, no? Tung time kasi ng life ko na to, heartbroken ako. So, kaya pag may mga nagtatanong, paano po ba yung best way para mag-invite? Ang lagi kong sinasabi is, huwag mo na masyadong pakaisipin. Minsan kasi para kaya wala tayong ma-invite, diba? Wala tayong ma-prospect o ma-invite kasi na-overthink natin. Ano kayang best way na sabihin ko sa kanya? Ano kayang best way na i-approach ko to? Or paano ko kaya sasabihin to? O paano ko kaya siya i-invite, diba? Hanggang sa magulat ka na lang, lalo na sa mga running ng PPPS o may nahabol ka na income o na rank advancement, tama? Saturday na 2:01 na naman. Wala ka pa rin na-invite, tama? Wala ka pa rin na-lock ng appointment. Tama ka, iisip mo kung ano yung best way. Okay. Bakit ko sinasabi yon? Because the way ako na-invite is kidnap, ambush approach, inuman approach, catch-up approach. Yan, yung mga unexpected way na pag-i-invite. Heartbroken ako that time nung nalaman ng friend ko na kaya siguro siya one-star diamond kasi talagang lahat ng opportunities ng pag-i-invite, ginagrab niya. So, nung nalaman niya na heartbroken ako, inaya niya akong mag-inuman. And then, habang kami nag-iinuman ng isang pitchel ng margarita at sa dilim, as in sa dilim talaga, sa disco, as in disco talaga. Sa bar, sa Greenbelt, yan, habang tumutugtog ang mga Mexican music. Okay? Nagsasasayaw kami doon. At habang ako'y pinapaiyak niya about my heartbroken-tedness, sinabihan niya ako na, ay hindi, wag mo nang isipin yun, iniwan ka na niya. Okay? Iniwan ka na niya. Wag mo na, kailangan mag-revenge tayo, mga ganyan, bibili tayo ng maraming boys, magkapayaman tayo, mga ganyan ang nilinyahan niya sa akin. And, sa gitna ng dilim, gabi ng dilim, okay? Sa gitna ng dilim, sa club music, nilabas na yung magazine ng Usana. Walang iPad, walang bonggang presentation, walang video presentation, hindi siya marunong mag-compensation plan. Okay? Pinresent niya sa akin yung Usana. Ito pala, sabi niya sa akin that time, ay naku sis, sige, hindi mo naman nasabi, perfect pala sa itong Usana.
wow, parang ganyan. Biglang, okay, ano ba itong Yusana na to na perfect pala sa akin? Ganyan, okay. So, pinagsabi, ikaw, hindi mo naman sinabi, ito pala, perfect pala to sa yung Yusana, ganyan pala. Okay, ano ba yan? Ganun na lang. Ito si Dr. Myron Wentz, vitamins, dollars, yun ang talaga yung naiintindihan ko. Hindi pa rin niya masyadong alam i-explain yung Complan. And take note, okay? I'm explaining this to you kasi baka mamaya you're taking it too hard on yourself. Paano ba to? Hindi ako masyadong perfect mag-present, etc., etc. Apply maths before, hindi siya perfect mag-present. Hindi nga siya magaling mag-complan. Iba pa yung nag-complan sa akin. Ganong level. But she was already, I think that time, director. Director na yung rank niya. Okay? Pero tingnan mo, sa gitna ng dilim, despite di siya marunong push. Sabi nga niya, i-push mo lang. Okay. So, in short, napa-join naman niya ako. Okay. Ayan. Kaya kung ikaw ngayon, running ka ng rank advancement, may habol kang income, running ka ng PPPS, you want to build your team to become a gold director and above, wag ka na yung, paano ba to? Naisip ko, nahiya ko, or hindi ko alam paano yung best way. Ganyan. Kaiisip ko, lahat ng mga nakita kong ka-teammates ko na, kaya to ba? Lahat sila, wala. Ngangay. Ngangay, right? Walang nangyari. Kasi nga, naubos na yung kaiisip ng paano. So, wala na na-execute. Okay. So, ayan. So, this was me before. And then, when I joined Yusana, ikaw ngayon nasa new distributor, isipin mo, ano ba yung, itong binuksan mo ay isang business. Tama? Ano ba yung gusto mong income ng business mo? Okay? So, that time when I joined, hindi ko in-expect or hindi ko naman inisip na, gusto ko na agad kumita ng, syempre, tama ba? Would you agree? Sige nga, type dollars. Yan. Dollars if you agree. Okay, type dollars. Would you agree na nung napresentan ka nito, hindi mo naman agad inisip na magiging milyonaryo ka, yayaman ka, mababago yung buhay mo. Ang inisip mo, gusto mo munang kumita ng mga 5,000, 10,000, and feeling mo nga yung 5,000 or 10,000 na sideline yung ginagawa, parang ang laki na niya. Would you type dollars? Okay, ayan, dami mga nag-type ng dollars. So, sa case ko, ganon. So, dito sa picture ko na to, kaya ganyan na yung itsura ko, na naka-coat na ako, etc. Na-promote ako into a managerial position. Kaya, nagano na yung at age 26, I was earning that time, kasi malaki na yun eh. Kasi 2012, right? When you're earning 35,000 amount, medyo malaki na to that time. That time, way back. Kasi parang ganyan yung kitaan ngayon sa mga work. But that time, parang, kaka-promote ko lang nun that time. So, sabi ko, paano kaya to? Paano ko makakaipon? Kasi may gusto akong pag-ipunan na gusto ko pumunta ng Europe eh. So, sabi ko, kailangan makaipon ako ng 700,000 in 7 months. Hindi na naman tayo. Kasi may gusto akong puntahan doon yung ex ko. Sabi ko talaga, oh my God, birthday niya. Nag-June ako na nag-July. Ay, birthday niya na September, kailangan ko siyang surprise. Alam mo naman, pasensya na po kayo ngayon kasi magpo-40 na ako. But that time talaga, alam mo yung alam mo yung syempre yung ang bata ko pa, alam mo yung mga ganon, yung medyo naparami yung basa ko ng pocketbook at naparami yung panood ko ng mga telenovela. Hindi, laban natin itong mga pag-iibig natin, mga ganyan. Diba? So, hindi kailangan talaga susurpresahin ko siya. Yung mga ganyan, surpresahin ko siya, ganyan. So, kinumpute ko na, bago ko pa malaman yung Yusana, hindi kailangan magkabalikan kami, ganyan. Pero surpresahin ko siya sa birthday niya sa February. Mga ganyang level. Kinumpute ko na pamasahe, pocket money, ganyan. Syempre, yung accommodation ko pa, di ba? So, ang kailangan ko 700,000. Sabi ko, paano ko kaya ma-achieve yun? So, kaya ako naghanap ng additional na pagkakakitaan na side income yon. Okay. So, yon. Okay. And then, share ko pala, no? So, hindi ko pala na-achieve yun ng 7 months. Yung nakaipon ng 700,000. Na-achieve ko siya on ika-8 month ko. Yan. So, anong ibig kong sabihin? Okay. Paano po ba yung ganito? Di ba? Nakita ko yung mga una yung tanong eh.
paano ba ako mag-momentum, paano ba yung tamang mindset, ano pa ba yung mga tanong nyo kanina? Mga kung ano, paano, tama? Sa totoo lang, hindi ko din alam that time. Sa totoo lang, hindi ko din alam that time paano kasi syempre wala pa akong experience, bago pa ako, ganyan. Basta, pero naintindihan ko kasi, kailangan tong business ko may income every week. And iniisip ko, sinatarget ko talaga sa parang sa isang store. Magkano ba yung gusto mong income? So iniisip ko, ang masarap kasi honestly sa business natin, di ba? Sa labas, yung mga tao, hindi pa nila alam paano sila kikita ng 100, 200, 300,000 a month. Tama ba? Tama ba? So mga may work dito, may dati kang may work, tapos you're earning magkano? 60, 70, 80,000, tama? Paano ko kaya ito paaakitin ng 200,000? Paano ko kaya ito paaakitin ng 300,000? Marami siyang tao sa labas, hindi nila alam paano yun gawin. Pero ikaw, yung opportunity na hawak mo, ang dali-dali. Ang dali-dali in the sense na, wag mo kasing isipin na mahirap. Dahil hihirap talaga yan. Hihirap talaga yan dahil ganyan ang iniisip. Kung ano yung na-attract mo, ano yung inisip mo yung na-attract mo. Okay, isipin mo madali lang. Kasi totoo naman madali lang. Pag dinrowing mo, if I have 5,000 points sa left, 5,000 points sa right, in one business center, anong income nun? $1,000. Tama? Times 4 is $4,000. O, di ba? So, oh my God. So, ibig sabihin, ito yung kailangan kong mabuo every week. Itong 5,000 points sa left, 5,000 points sa right. So, inisip ko ilang customers to, ilang mga mag-business to, ilang mga retailers dapat to. So, yun. So, along the way na ginagawa ko siya dahil may goal ako na iniisip na gusto ko maipon, maganyan. Kaya ako na-achieve yun na within 8 months, nakaipon ako ng 800,000, nag-rank advance ako ng full director, naintindihan ko paano gawin yung business because ganon. Ano ba yan? May natututunan ba kayo? Am I making sense? Am I making sense? So, ang gusto kong is sabihin dito is, maglagay kayo ng goal. Yung goal na nakaka-excite sa'yo. Baka naman kasi yung mga ginogol mo, $50, $100, o excited ka ba dyan? Di ba? Kung hindi yan nakaka-excite sa'yo, maglagay ka ng goal na nakaka-excite sa'yo, yung excited ka. Kasi, yung goal na excited ka, hindi mo pa man yan na-achieve ngayon, pero at least excited ka sa tinatrabaho mo. Ma-achieve ko dito, ma-achieve ko dito, hanggang sa tatamaan mo din siya. Ang mahirap kasi baka mamaya yung ginogol mo, hindi siya masyadong excited sa'yo, sobrang baba, and taas-taas ng potential mo, masyadong mababa yung ginogol mo para sa sarili mo, di ba? Lagi mong iisipin dito, okay? Meron nga dito taga-Japan, na-meet ko na siya in person. PP and Bingi, Gold Director. Please, guys. Tama ba? So, kung yung PPNB nga, kumikita 200,000 naman, nagpe-present ng sign language Oh. So, dapat ikaw sa sarili mo, Diyos ko, yung PPNB my God, talaga, yun na lang, di ba? Next step mo na yung Ruby, Emerald, and Diamond. Pero yung pa lang sa 200,000 a month na PPNB na sign language siya mag-present ng Yusara, tapos yung mga downline din niya, PPM Bingi. Yung pa lang, di ba? So, wag mo masyadong maliitin yung sarili mo, wag mo masyadong, conservative na. Todo mo na kung ano talaga yung gusto mo. Para excited ka everyday, yung tinatrabaho ko, excited ako lumabas, ganyan, di ba? Para di mo nararamdaman yung pagod, di mo iniinda yung mga rejections, hindi mo iniinda yung, my God, hindi siya sumipot kasi may family emergency, di ba? O kaya, my God, sinabi niya mag-join siya, tapos hindi siya nag-join. Sinabi niya, sure ako, 100%, tapos biglang, oh my God, wala. Hindi, di ba? Hindi siya nag-join. Tama ba? So, hindi mo iindahin yon kasi excited ka dun sa tinatrabaho. Okay, kung ayaw niya, di bahala siya. Hanap ako ng ibang may gusto. Mahanap ako ng ibang nakakaintindi. Gets? May natututunan pa po ba? Yes, okay. So, now, ayan. This is my life, di ba? Before, quiet na ulit mag-share. Yun. Now, so like you in the beginning, wala mo akong idea. Hindi ako marunong mag-prospect, hindi ako marunong mag-invite. So kung paano ako na-invite, yung Sugod approach, let's meet up approach, catch up approach, lahat yan, nagawa ko yan. Ha? Myla? O taga Las Piñas si Ate Myla? O taga Sukat si Kate? Pupuntahan ko yan, magdadala ako ng pansit. Lahat. Kasi hindi ako magaling mag-invite
Ay, dadalawin kita sa bahay, magdala ko ng spaghetti. O, kung ano man yan, di ba? Taga ano ka ba? Ang tawag nito, nag-work ka ba sa call center, sa Concentric, saan yan, sa Eastwood? O, sige, anong oras ba yung out mo? Ganyan, 4 o'clock a.m. Tamang-tama, nandyan ako ng ganyang oras, magkita tayo. Diba? So good, wala, tama, correct, Coach Lyra. Wala tayong mga pa-eme-eme. Nagigets ba ibig ko sabihin? Kasi magugulat ka na lang yung gusto mong prospect ka na-invite na ng iba. O kaya yung gusto mong bentahan ng vitamins, bumili na ng Centrum. O, diba? Bibili yan eh. Kaya lang, ganito o ganyan. O, hindi ganyan. Ang mga nagbi-business, hindi dapat ganyan na tumpik-tumpik pa. Laban na. Para at least, tapos na. Kasi at the end of the day, aantay mo lang naman, yes ba o no? Hindi, kung mag-yes ka, very good. Kung magduno ka, very good. At least alam mo na. Hindi yung paintay-intay ka pa, mag-yes ka, magduno ka, hindi ko pa 10%, hindi ko alam paano ka. Diba? At least alam mo na, magpapa-invite ba o hindi magpapa-invite? Magpapasugod ba o hindi magpapasugod? Diba? Tama ba? Okay. Now, next. Ayan. So, when I started, syempre, my God, tama? Walang sasakyan. Part-timer. Nakakapagod ba? Type pink. Pink talaga. Sino dito yung part-time ka, tapos parang feeling mo nakaka-haggard, and ba to? Bakit ko ba to ginagawa? Itutulog ko na lang, nagpo-present pa ako, yung mga tipong ganyan. Ano ba yan, gabi na, alam mo yung itutulog ko na lang, sabi ng upline ko, mag-goal setting pa kami, yung mga ganyang level. Type pink yung, my God, birthday ng pinsan ko, hindi ako makapunta kasi meron akong gustong ilak na guest, o kaya may goal setting kami ng upline ko, kaya kailangan daw ko attend na training, yung mga ganyan. Okay. Yan, type pink, di ba? Tapos na ang face ng pintor. Yon, so, di ba parang, syempre, iba dito nakapag full-time na, di ba? Maaga na nakapag-retire para maging entrepreneur and full-time boss. Okay, so, when I was starting, like you, wala talaga akong sasakyan, nagka-tricycle, nag-jeep. Wala pa nga yung aking I think yung believer pin sa tricycle. Ayan, so, ano pa ba, nagpe-present sa dilim sa jeep, lahat yung pinagdaanan ko. Okay, walang sasakyan, etc. Ang meron lang ay pangarap, tama? Tapos, natatawa sa akin yung mga ka-teammate ko, mga downlines ko before. Kasi lagi ako may dalang either backpack, parang magkakampi, yung North Face na backpack, may dala akong ganon. Di ba kasi uso ngayon doon dati mga online meeting, nauso na lang naman yan nung pandemic na. Dati kasi pupuntahan mo talaga yung guest mo. And I believe pa rin, maganda yung hybrid, pero kung may online presentation ka, for me siguro 70% face-to-face, 30% yung online. Yung para lang hindi na sasayang yung mga prospect mo ng malayo sa'yo, pero iba pa rin yung may personal touch and approach for me So, ganyan, di ba? Lagi ako may dalang malaking bag. Kasi, pambihis. Kasi minsan kasi, alam mo yon na part-timer ako. Tapos, that time, may mga duty ako na gabi. Tapos, yung mga downlines, meron silang guest ng 9 a.m. So, pag out ko ng work, minsan, diretso na yan, magdadala ko ng pambihis para sa pagpasok ko ulit ng gabi. Yung extra pambihis, extra underwear, mga ganyang level. Sa jeep na lang ako nakakatulog in between presentations. Kasi parang inisip ko, kung naghihirap. Ang naisip ko this time, ito na yung tapos na ako mag-BPS. Kasi inisip ko, nakapag-bus nga ako nung alam mo yung the aircon, yung parang lahat ng kasabay mo sa bus, hold upper. Mga ganyan. Hindi naman. Pero ang point ko lang yung kalahati ng paa mo nakalagay na sa sobrang, akala mo yung bus driver, akala mo Ferrari yung dinadrive niya sa sobrang bilis. Yung mga ganyang level, talaga maka-overtake siya. Akala mo, ano ba ito? Lamborghini po ba ito? Nasakyan ko? Mga ganyan. So, parang ang point ko, yung struggle nga na gano'n, tama, yung nilalagay ko yung buhay ko sa peligro para lang makapasok ng alas 5 ng madaling araw, alam mo yun, makauwi ng late na gabi galing doon sa existing ko na work, tama? Kung yun nga, nagagawa ko para sa full-time job ko that time,
ba't hindi ko yun magawa yung sacrifice sa business ko? So iniisip ko, kung nagagawa ko yun para sa business ng iba, dapat magawa ko rin para sa business ko. Kasi parang, hindi, kung a-analyze mo siya, hindi ka naman napagod sa business mo eh. Tama ba? Napagod ka kasi ang tinatrabaho mo yung business ng iba. Di ba? Nag-work ka 8 to 5 para sa business ng iba. Tama, na-stress ka dyan. Tama, kasi yung sana naman, di naman siya stressful lang sa'yo siya eh. Kasi di ba, chika-chika ka lang, tas check-in na. Kain-kain ka ganyan. Tama ba? So, ayun. So, kinisip ko na parang ang hirap naman ito. Papahinga ko na lang, pupunta pa ako sa Alalayo, di ba? Sa San Pablo, Laguna, sa saan pa ako nakakapunta. Mga ganyan, di ba? Naga, etc. Pero, ganun talaga. Tama? Ayan. Wala ding pang budget. Alam mo yon yung ganyan, sa tabi-tabi lang kakain ng, alam to ni Mentor Dennis, yung banana Q. Ano pa ba yung mga kinakain natin, Mentor Dennis? Yung sisig dyan sa tabi-tabi, yung tipas hopia, my favorite. Yan. Ano pa ba itong mga to? Yun, di rin ako marunong mag-present, etc. Yan, yung sa Jolly Jeep, tama yan. Di ba yung palabok na walang sahog, color orange lang siya. Ano pa ba? Ayun, tapos wala din kami nung ang tulad ngayon, tama? Kaya ako kayo congratulate kasi I am really hoping na mas marami kayong ma-pick up na maganda yung magagamit nyo sa business nyo. Kasi that time, wala kaming wala kaming mga training na maganda katulad ngayon. Tingnan mo, ako nga nagpe-present ako nakasando at nakapangbahay. Alam mo yun, parang iririnig nyo pa ba ako? Kasi nag-connect yung Zoom ko. Hello? Mentor. Nakikinig. Sige. So yun, wala kaming mga any training, wala kaming mga, basta, alala ko nun, Diyos ko, ganyan, nakasando, nagpe-present, ano ba yan, nakachinelas. Di ko alam, di pala maganda yung ganun. Basta kasi ako makapag-present, go na, di ba? Anyway, magaganda na yung mga training. So, ano pa ba? Teka, re-reconnect ko lang tong laptop ko sa, sa Wi-Fi. Nandito ko sa playroom ng anak ko eh. Hi. Ayun, tatimingan mo yung schedule mo, tas yung schedule ng mga ka-teammates mo, aayusin mo, i-adjust mo talaga yung schedule mo, schedule ng ka-teammates mo. May mga birthdays na hindi ka mapupuntahan, may mga dati, pagka weekend, gimmick-gimmick, ngayon, atin na ng training every Saturday, tas Sunday, imimit ko pa yung upline ko, mag-goal setting kami, tas Monday, mag-goal setting kami ng team, parang kinain na talaga ng business ng Usana yung oras ko. That was how I felt in the beginning. But I understand it kasi sabi nga nila, if you do what is easy, diba? If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, wait lang ha, type yung password dito no Zoom. If you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy. And sobrang thankful ako na hindi ako nag-give up. Hindi ako, wait lang. Hindi, not join the Wala po video. share screen. Ano yun? Wala po yung share screen. Yes, very good. Ate Myla, wala talaga yung share screen kasi nire-reconnect ko nga ang aking device. Tama, wala talagang share screen. Ayan. Okay. Ngayon ba, meron na? Wala pa po. Wala pa rin. Ba't kaya wala pa din? Wait. Oops. Stop share. Ayan. Nakita niyo na ba ako na nag-join yung device number 2 ko, Coach Lyra? Ayan. Ay.
Ayun. So, yun. And habang inaantay natin mag-connect tong So, yung starting days ko sa sana, sobrang thankful ako kasi minsan nakala mo walang nangyayari. Kasi ako nga ang first income ko sa sana, hindi naman, alam mo yun, hindi naman agad malaki. Ang first income ko sa sana, actually, first income ko was, sa umincome na dito ng first 2 weeks, 3 weeks niya, congratulations. Ako kasi ang first income ko on my 6th week after 1 month. Tatanungin nila ako, ay bakit po? Bakit after 1 month? Kasi that time, ayoko mag-training. Pag sinasabihan ako ng bakit nag-share ba? Hindi. Nag-share o hindi? Wait lang. May naka-share pero iba. Iba? Oo, yung sa storage. Saglit. Ayan, hindi kasi tayo masyadong techie person. Ayan, meron na. Yes. Yun. Okay, saan na tayo? Ato. Ayun. So, in my case, ganyan, 'di ba? Mahirap siya, but thankful ako kasi ako naniniwala. Naniniwala ba kayo na kung ano yung mahirap, yun yung rewarding? And kapag pinaghihirapan mo, mas na-appreciate mo. Naniniwala ba kayo doon? Tama. So parang in the same sense na sa buhay, yung mga pinaghirapan talaga nila yung meron sila, na-appreciate nila lahat. Pero yung iba na parang hindi naman pinaghirapan, tapos bigla lang na yumaman, hindi din nila ma-appreciate kung anong meron sila, tapos ang bilis lang mawala. 'Di ba? So, kaya kung ngayon, kasi syempre lahat naman, hindi naman agad pinanganak na networker or na entrepreneur mindset, lalo na kung galing ka sa family na mostly sa inyo ay empleyado, tama? So, medyo malaking adjustment talaga on your part, but just understand na hinuhubog ka lang or hinuhubog mo lang yung sarili mo, and at the end of the day, babayaran ka ninyo sana more pa sa gusto mong makuha. Misa nga, ay man ang dumating yung commission, pero wala kang choice. Dating siya ng dating. Diba? Diba? Hindi ko pa ubus yung commission ko, pero na naman ko. Parang ganyan. Okay? So, yan. And then, ngayon, i-maximize nyo, di ba? Thankful tayo kasi meron ng technology, may mga online, tama? Ako kasi before, nung nagsa-start kami ng business, and ako nga, kung kaya mo at kung pwede mong gawin, ang suggestion ko, sumugod ka na. Ibig ko sabihin, puntahan mo, ganyan, or may prospect ka sa La Union, puntahan mo. May prospect ka sa Naga, puntahan mo. May prospect ka sa, I don't know, kung halimbawa nasa France ka ngayon, nasa Madrid siya, puntahan mo. Tama? Why? Kasi hindi mo alam, baka yun pa yung leader na hinahanap mo sa organization mo. And doon pa lang kasi makikita niya na, ay, ito, dedicated talaga to. Tama? Itong upline ko na to, dedicated talaga to. Talagang alam ko. Doon pa lang kasi it says a lot about you as a leader of your team. Okay? Kasi doon pa lang makikita na may dedication kasi talagang may effort ka. Okay? Yung top income earner ng Usana sa Indonesia, yung upline nun, sobrang layo. Like, sobrang talagang layo. Parang Manila to Isabela. Pero pinuntahan niya talaga yung prospect na yon para presentan. Hindi naman din sila sobrang close nun. O, tingnan mo. Ano siya ngayon? Sobrang yaman na. Hindi ko na kasi alam kung anong rank niya ngayon. But, tsagain mo, di ba? Misa kasi parang kung ano pa rin yung comfortable sa atin, di ba? Yun pa rin. Parang, go out of your comfort zone pa rin. Okay? Ako kasi talagang sabi nila, pumunta, nagnaga ako. Kinukwento ko nga kay Coach Gian kasi parang galing daw siya ng Baguio tsaka Tugigaraw. Ay, payaman ka na. Kasi sa akin, at the end of the day, kung nasan yung points, dun ka. Kung nasan yung business at saan ka dadalhin ng negosyo mo, ng flow ng income, ng
ng ng points, 'di ba? Kasi kung diyan ka na dinadala, medyo ayaw mo pang gumalaw-galaw diyan, wala talagang mangyayari sa iyo. Okay? Next. Ayan. So, ito yung mga building period namin. I would say na hindi din talaga naging ganun kadali. Tama. Pupunta kami, may mga experience ako na yung pupuntahan namin, pupunta ako from Manila, pupunta ako ng Marinduque, tapos pagdating ko pa ng Marinduque, alam mo yung sobrang remote nung pupuntahan mo, nag-iisang biyahe lang ng jeep. Like, pag na-miss out yung biyahe na hindi ka na makakapunta, ganong level. So, tapos yung, ano ba to? Saan ba tayo paakit sa Mount Everest ba tayo? May tao pa ba sa pupuntahan natin? Kasi parang, lahat ng pupuntahan, parang puro puno na lang to eh. Puro puno na lang to. Tsaka, although maganda naman yung view, may mga ibon, pero ang point ko lang, di ba yung mga ibon healthy naman sila? Inom ba yan ng mga vitamins? Sino ba dito yung pepresenta natin? Parang ganyan. Iniisip ko, Diyos ko, sana to? NPA pa yung puntahan natin dito ah. Naisip ko talaga, oh my God, dadali yata ako makakatingmate ko sa ano. Naisip ko talaga, naku, baka sino ba yun si Ses Drill? Naku, baka ako naisip ko talaga, makidnap siguro ko dito. Parang ganyan. Kasi parang ano ba to sa gitna na ng nga, hindi mo talaga ina-expect. Sa lahat talaga naman hindi social na place, okay? Huwag di ka dapat choosy, okay? Kasi nandun talaga. Tapos magugulat ka na lang, yung mga hindi mo pa ina-expect na may mga pambili, yung ang daming pambili. Ay, magkano ba yan? Ganun sila. Magkano ba yung 40,000? Saglit, wait lang, 5 minutes lang. As in, sa gitna to ng parang nowhere. Maya-maya, meron na silang 40,000. Tapos sabi ko, ay, saan niyo po ano to? Sa ilalim ng kama. Ganun. Ay, wow, ang bongga. Okay, so, yung mga hindi mo talaga sa ilalim ng kama, sa ilalim daw ng sahig nila, o kung saan man, di ba? Mga ganyan. Kaya dapat, tinan mo, dala-dala talaga kami pag pupunta kaming ganyan. Tapos ngayon, kasi di ba, talagang ang sobrang convenient na. Tama. O sige, pa-ship na lang talaga naman, kahit saan pang sulok yan ng Pilipinas o ng mundo, i-ship naman talaga yan ng USANA. Di ba, di ka na mag-e-effort. Di ba? Tama naman yun. Pero talagang ako na-experience ko talaga na dapat may dala ka minimum 4 na 500 points na dala-dala mo. Kasi talagang may pera sa minsan na hindi mo pa ini-expect. Tama? Ayun. Ano pa? Ayan, pati sa gitna ng, I don't know, saan ba yan? Tumawid pa kami ng dagat. Wala talaga sa akin. Sa may kabilang side ng dagat, maglalakad ka sa gitna. Antay mo mag-low tide para mapuntahan mo. Mga ganong level. Okay? Ayan, sa gitna. Favorite ko kasi yung t-shirt ko na yung polka dots na orange. Okay, di ba? Ang dami kong napapay in dyan sa polka dots kong orange ng t-shirt. Yun, and then wala nga akong sisinusinuhin. Lahat ng gusto magpa-present, presentan mo, lahat yan. Okay? Kahit sampayang lupalop. Talagang, saan ba yan? Saan ba tayo pupunta? Sa Sorsogon ba? Puntahan natin yan. Sa ganito ba? O sige, tama? Kasi, ganun talaga ang nagbi-business. Kaya nga, ang sarap ng business natin eh. Di ba? Tapos parang at the same time, ang dami ko rin talaga na napuntahan na places na, kasi hindi naman, pumunta ako doon. 2 weeks ako doon. Sa 2 weeks naman, hindi naman araw-araw talaga may kausap kayo. May mga days na talagang I really enjoy myself. I go try the local delicacy. I go to the most popular places. Yun, nag-dream building ako. Sana someday naman. Diyos ko, sana ito naman naman tinatanaw-tanaw kong bundok na to. Sana naman Switzerland na to. Alam mo yung mga ganong level. Dinidream building ko din yung sarili ko. Yun. Sana tayo. And then, someone na 26, 27 years old, tama. Hindi naman ako masyadong magaling na mag-manage ng team. Tama, kasi bago pa lang ako. I mean, ibig ko lang sabihin is bata pa naman ako. Hindi man ako, first time ko lang din. So, kaya, kung ikaw, wala ka pang experience, o siyempre, kung may experience ka na nag-handle ka talaga ng mga people, congratulations, tama? So, kung nagpagawa mo yan para sa boss mo, for sure, kaya mo din yan gawin para sa business mo. Ay, naku, wait lang. Na-disconnect na. Bakit kaya na-disconnect to? Wait lang, ha? Hold on. Siguro dito na lang kaya. Hi.
Ayan, hello. Ayan, talagang may nag-mute sa akin. Siguro nainis na yon. Sabi, daldal to ng daldal. I-mute ko nga to, daldal to ng daldal. So, ano pa ba yung masashare ko? Yon. So, my God. Teka lang ha. Okay. Ayan. So, ayun na nga. Tama ba? Tama ba? Wala, yung bata pa din ako that time, wala masyadong experience na magmamanage ng mga people, etc. Tama, ang alam ko lang that time is, wala talagang, hindi ko pa, you learn as you do it. Sometimes kasi iniisip nila, lahat matututunan ko sa training. Tama naman, natututunan mo sa training yung concept, yung idea. Pero, ang totoong sukatan, kung natutunan mo talaga siya, is kapag ina-apply mo siya. And, wag ka din masyadong too hard on yourself. Anong ibig kong sabihin no na ay naku, dapat ito ata yung best na nagawa ko o ganito, ganyan. So, as you go along, you learn. Minsan kasi, naku, hindi perfect yung pagkaka-handle ko kay ganito or hindi perfect yung pagkaka-present ko or yung pagkaka-NDO ko kay ganito, needs improvement ako, ganyan-ganyan. Recognize na needs improvement ka sa part na yon, but at the same time, learn from it and then sa next, tama, do better. Paano kaya to? Ano ba itong nangyayari dito? Saglit lang ha. Kailangan ko itong hold on. Ayan. Wait lang. Ano ba yan? Okay, dito na lang. Pwede ba ako mag-screen share dito sa device ko sa phone? Is that okay? Okay, share. Screen. Start broadcast. Okay. Ayan. Nakikita nyo ba yung screen? Okay. Yes, mentor. Medyo mali. Rotate mo mentor para malaki. Ha? Rotate. Rotate? Oh my God, ano bang ibig sabihin ng rotate? Ganyan. Yung phone mo din. Ayan. Yan. Ayan. Okay na. Okay. Oh my God. Okay, so, ayun. So, when I was doing it in the beginning, wala akong kaalam-alam, hindi ako magaling mag-present, ganyan. Tapos may scenario pa ako na, sino dito yung below 3 months ka pa lang, tapos parang feeling mo ang galing-galing mag-present ng upline mo. Siguro 6 months ka pa lang yung galing-galing niya mag-present, galing-galing niya mag-close. Parang kapag siya nagpe-present, lagi nagpe-pain o talagang sure pain, natatakot ako mag-present kasi parang mas magaling yung upline ko, sayang naman tong prospect ko, ganyan-ganyan. Tapos I remember, if meron akong isang ka-teammate, ay hindi siya, meron akong same group kami, parang core edge, pero ibang line siya. Hindi ko siya upline, hindi ko siya downline, crossline ko siya. That time kasi synergy si Upbrand, yung $1 Billion Club, yun yung upline namin. So, may nakausap ako doon, tapos sabi niya sa akin, Mihit, sabi niya ganon, isikapin mo na kasi syempre kami mga magkakasabay, tapos lagi ako naiinggit, wow, achiever na siya, wow, director na siya, parang galing naman niya, parang ganyan. Tapos sabi niya sa akin, kasi nakikita niya si Upmads pa rin yung nagpe-present sa akin, nag-NDO sa mga downlines ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya sa akin, sikapin mo na ikaw na. Sabi niya ganon. Sikapin mo na ikaw na kahit hindi ka pa perfect, ganyan-ganyan. Sabi ko, paano ba yung ginawa mo? Paano ang galing mo naman? Ganyan-ganyan. May group ka na, may mga kasama ka na left and right lagi sa mga training. Yun yung sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, parang ang galing-galing mo na mag-talk sa mga teammates mo, pati yung pag na-invite kita mag-talk sa mga ka-teammates ko, ang galing mo na mag-sharing, ganyan-ganyan. Tapos parang yung sa'yo on the spot mo na papa-join, parang ganyan. Paano yung ginagawa mo? Sabi ko sa kanya ganon. Tapos, bakit wala na naman siya? Wait lang. Ako mag-screen share mentor. Sige, ikaw na lang mag-screen share. Thank you. Ayun. So, yun na, tapos yun ang sabi niya sa akin, sikapin ko na ako na
Kasi sabi niya sa akin, yung upline mo, ang galing na niya mag-present. Sabi niya, lahat dito. Tapos sinabi niya sa akin, tingnan mo, si April, sila Up Caleb, si Mentor Matt, sila Up Brent. Sinabi niya sa akin, lahat ng mga upline natin na kumikita ng malaki, sila, magagaling silang magsalita, mag-talk, mag-present, mag-close, mag-basic training ng mga teammates nila, mag-explain ng mga kung ano-ano, in short, ng pasikot-sikot ng business natin. Parang ganyan. So, sabi niya sa akin, sikapin mo na ikaw na, magka-present, magko-close, mag-meeting sa mga teammates mo, ganyan-ganyan, supervise ka na lang ng up. Tapos kapag nakita niya na sobrang okay na, pero magsusupervise lang siya. Ikaw dapat, sabi niya ganun. Why? Sabi ko, kasi ganito na ako, kaya parang hindi ko pa sure, hindi ko pa yung 40, ganyan. Dami ko mga sinasabi. Pero totoo naman kasi hello, product training namin si Ahmads, tapos yung isa pa naming nagko-coach sa amin dati, siya yung trainer ng team, ganyan. So, mas gusto ko, di ba, na sila yung magbe-basic training sa mga teammates ko, mag-go-set, ganyan, mag-turo about product, kasi magagaling talaga. Lahat nasasagot nila. Tapos ako hindi ako confident na baka hindi ko masagot, ganyan. Tapos ang sinabi sa akin ng crossline ko nga, sabi ko, oh my God, achiever ka na, director ka na. Sabi niya sa akin is, kung sila yung gagawa, tama ba? Kung sila yung gagawa, kaya sila yung magaling. Paano ka gagaling? Yun yung explain niya sa akin. Mag-step up ka. Kasi lahat ng kumikita dito ng malaki, lahat, kaya nilang gawin yung business nang wala silang upline. Tapos sabi niya, tingnan mo, sabi niya sa akin, si Upmark, yung upline namin. Si Upmark, sinasama-samahan pa ba siya ng upline niya? Pero kakagawa siya ng business niya, hindi na. Si Upbrand, lalo na. Sabi niya ganun. Si upline mo, sinasamahan pa ba yan ng mga upline natin? Hindi naman na, di ba? Sabi niya ganun. Kaya ang lalaki ng income nila. So, yun yung sabi niya sa akin. So, sikapin mo na maaral na sa'yo, ikaw mag-practice, mag-present, mag-closing, ganyan. Tapos sabi niya, ako din, hindi ako marunong magpa-on the spot pay, hindi ako marunong mag-closing, mali-mali yung sinasabi ko, ang sinasabi ko. Pero sabi niya sa akin, along the way, aralin mo siya. Ganun talaga. Minsan, mapagpa-practicean mo, sayang, mahinayang ka. But at the end of the day, at least, alam mo, gumagaling ka. Sabi niya, naaaral mo siya. Kaysa yung pinapanood mo lang lagi yung upline mo, hindi ka gagaling. Yun ang in-explain niya sa akin. Yun. So, hindi ako dati, Diyos ko, oh my God, tingnan mo, mga ganun. Wala pa naman kasi mga sumsum before. Hanggang sa that time, parang, believer ako. Meaning, first $100 ko, $200 ako. Nagsa-start na ako mag-gather ng team. Kala mo talaga, gold director na ako that time. May kami nila mentor to, nila mentor din. Nag-gather na kami ng team, ganyan. Sabi ko, naku, kailangan natin maging independent kasi lahat na kumikita ng malalaki, marunong mag-handle ng grupo, marunong mag-ganto, mag-NDO, mag-present, magtututuwa ko. Lahat, goal setting lahat. Ganyan. Kaya lahat ng mga naging leaders ng organization ko na malalaki yung kita, lahat alam gawin lahat ng yan. So ngayon, ikaw, wag mong masyadong, pagalitan mo yung action, to kami yung apply mo, parang, ang galing-galing mo, chance ko na to. Ganyan. Bisa kasi, di ba, chance ko na to na matutunan. Wag ka masyado dyan na ikaw na lang lagi ng ikaw. Diba? Bigyan mo ako ng chance na ako naman yung mag-step up, ganyan. So, pero nandyan pa rin, sinasamahan pa rin ako din ni Upmads, pero ako na talaga nag-basic training, ako na talaga ganyan. Hanggang sa na eventually, after 2 or 3 months na naka-guidance siya, na ako na lang talaga, nakita niya, kaya na nito, pwede nang pakawalan. Yun. Sige. Naku, bakit ba meron ako dyan na picture na naka-bikini? Coach Lyra. Hello? Tinama ko lang mentor yung mga tinend mo. Ay, nasend pala yan, yung ang payat-payat ko. Pakizoom mo nga. Pakizoom. Okay, anyway, saan na tayo? So, sige, next slide. Yan. Tapos, di ko kwento ko na sa'yo, di ba? If you do what is hard, if you do what is easy, pa-easy-easy ka lang ngayon, ayaw mo ng discomfort, ayaw mo na put yourself out of your comfort zone, tama, in the future, your life will be hard. Okay, if you do what's easy for you now, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy. So, alam mo, share ko, no? So, asa na ba ako? Ay, teka, wait lang. Yung I have ngayon, actually, nung 27 ako, 28. In short, hindi na natuloy. Yung pagpunta ko, ayan yung continuation ng story natin, no? Hindi na talaga siya natuloy yung nakaipon ako noon, 700,000 sa 8 month ko. Pero hindi na talaga natuloy na pumunta na ako doon sa ganyan. Kasi napag-alam ko, may iba na siya.
Yun. My God. So, in short, sa afternoon, no, sa ika-8 month ko, bumili na lang ako ng sasakyan. O, di ba? Na hanggang ngayon, nagagamit ko pa din. Di ang saya-saya, kumuli ako ng Trailblazer. O. But anyway, ganun talaga. At the end of the day, di ba? Di tayo papayag na sabungi. Sige, so fast forward, dumang panahon kasi na yan, talaga iniisip ko, someday gusto ko, kasi may mga along the way na ginagawa ko yung USANAM, ang dami ko napapakinggan ng mga iba't ibang background stories, speakers, people from different walks of life, ganyan. May mga dreams na natutulog sa puso ko na nabuhay. Tulad ng yung mama at papa ko kasi hiwalay. Kasi jeepney driver yung tatay ko, mama at papa, di ba? Si tatay. Kala mo nung social. So si tatay ko kasi jeepney driver, tapos si mama ko noon OFW. So, naalala ko that time, lagi talaga na problem namin yung tuition fee ko, hindi ako lagi akong late sa mga exam kasi yung tuition fee ko nga, wala ko lang sa pambayad hanggang sa nag-OFW yung nanay ko, etc. In short, nagkahiwalay sila. Tama? Kasi hello, 2 years ka ba naman na hindi ka umuwi, dati ganun yung mga OFW. Tama? So ngayon, kaya nung 27, 28, sabi ko talaga sa sarili ko, gusto ko kapag 35 na ako, pag may family ako, gusto ko full-time mom, but pang CEO yung income. Kailangan nag-half a million ako niyan. Tapos full-time mommy ako naghahatid sundo sa anak ko, ako yung nag-aalaga. Wala akong yaya, not because, may yaya ako ngayon, may katulong kami ngayon, may katulong ako, may katulong kami, yung aso ko din, may yaya, yung may yaya. But ang point ko lang, nung mga panahon na yon, nung mga bata ako, na-envision ko talaga. Tama, kailangan kasi mangyari siya yung buhay na gusto mo mangyari sa'yo, kailangan mangyari muna siya sa utak mo. Tama? Ma-envision mo siya na nangyayari sa'yo para mangyari siya sa reality mo. Okay? So, alam ko medyo parang paano kung kaya gagawin to, di ba? Naka-jeep nga ako, makain ako ng tipas hopya, di ba? At ng sisig sa Jolly Jeep at ng palabok na walang sahog. Tama? Paano ba yung CEO income, ganyan-ganyan? But na-decided talaga ako, alam ko talaga, nakita ko na siya sa isip ko na mangyayari siya. And yun talaga yung nangyari. Tama? So, sabi ko talaga, kailangan, tinan mo, anak ko, makatok-katok kayo dito. Later! Oh. So, yan. Full-time mom, pang CEO yung income. Tapos dati, alam mo yung mga seed sale, piso fair. Ngayon ba na-experience mo pa yan? Yung mga piso fair, seed sale, mga ganyan. Ay, antayin ko itong piso fair, seed sale, etc. Antayin ko itong mga whatever, tama? Okay, magrororo muna ako kasi walang pampamasahe, mga ganyan-ganyan. So, huwag kang mag-alala. Kasi, why? Ngayon lang yan. Saglit lang na, mama is talking to some... Anak ko, umiyak na. Pasyensya na kayo guys ha. Naririnig nyo ba siya ng sigaw-sigaw ng mama? So, ayun. Hindi naman, mentor. Hindi naman. Okay. So, ngayon, yung anak ko, every time na nagta-travel kami, imaginein mo yun, business class. Komportable siya. Hindi siya nahihirapan. Diba? So, siya lang nasa business class kami. Hindi, syempre kung nasa business class siya kami din. Diba? Tama. So, kasi ko, siya lang po yung baby lang po yung nasa business class kami mga sa economy. Hindi, syempre gano'n, di ba? Parang, syempre, ngayon, business class, ganyan, tama, lahat. Nakapunta na yan, rami na siya naikutan, ganyan na kung saan siya ang mga lugar. Tama? Komportable siya sa buhay, etc. Although ngayon, pinagpa-part-time ko siya ngayon papamigay ko siya ng flyer, tapos sinusweldohan ko siya at the age of 3. But anyway, ayun, so ang point ko lang is vision, tama sa nag-chat dito sa ating group chat. Kailangan mangyari muna sa utak mo bago mangyari sa totoong buhay. Yan. Next, Coach Lyra. Asa na tayo? Ayan. So, tapos, in the span of doing the business, yung napangasawa ko kasi nagkataon, chef. Tama. He was working for someone else's business, another person's business. So, sabi ko sa kanya, nung nag-pandemic, syempre kahit pa paano naman, 10 years, di ba? 9 years tayo sa'yo sana, nakapag-ipon-ipon, naitabi tayo. So,
And sa ka-attend ko ng training, na-inculcate na sa akin yung idea na iba pa rin kapag ko yung boss mo, hindi ka nag-work for other people, yung entrepreneur mindset. So, sinabi ko sa kanya na na yung naipon ko at naipon mo, pag-combine na lang natin. So, ayun. So, sa awa naman ng Diyos, kung napag-ipunan namin, nakapag-open kami ng restaurant. Siya talaga yung hands-on na nagmamanage. I help him a bit sa pero more of nag-aalaga ko kay Enol. Ngayon, na umiiyak dito sa may pintuan. Rinig nyo ba siya open siya ng open lang sa negosyo open? Okay, so, ayun. So, kung ikaw ngayon, wala kang money, wala kang ipon, wala kang ganyan. So, pagdadaanan mo lang yan. Okay? Basta work out kung ano yung vision mo, yung goal mo, execute mo lang kung ano yung dapat na ginagawa mo, di ba? Make sure na naiintindihan mo yung dapat yung binubuo mong team, etc. Huwag kang mapanghinaan ng loob sa mga rejection, bahagi talaga yan. Ay, may gusto pala akong i-share para sa mga na makakatulong sa inyo mag-succeed. Alam nyo ba, nung bago ako, allergic and hate ko talaga, ba't ba may auto-order? Na-experience ko ba yan ngayon? Yung ano ba yan? Kaka-purchase, kaka-pick up ko pa nga lang ng product ko, order na naman, yung auto-order na yan. Tama? Na-experience nyo ba yan? Sino dito yung may mga ganyan? O kaya hindi ikaw yung, sige na, hindi ikaw yung ka-teammate mo. Yan. Ano ba yan? Ano na naman? My God! 200 points yung auto-order namin. Oh my God! Ano na naman to? That time kasi 18K. 18K na naman. Diyos ko, di ko pa nga nabibenta to. Mag-auto-order na naman ako ganyan. Alam mo, sobrang thankful ko talaga na natutunan, na-groom ako, natutunan ko, naintindihan ko yun. Yung concept na yun, na sa business talaga, kailangan may paikot kang money, na yung products mo dapat umiikot, ganyan. Kasi sa traditional business, sasabihin ko sa inyo, wala yung 20,000, my God, as auto-order, wala talaga yan. Sa tas ikaw gusto mo kumita ka din ng malaki, di ba? So, imaginein mo Diyos ko, kuryente, gas, renta pa lang, magkano na? 400,000, di ba? Renta pa lang yun, salary pa ng mga staff mo, magkano? For another 400,000, di ba? So, wala pa doon yung mga paninda, di ba? Yung kuryente, gas, at etc. Magkano kuryente? 150,000, 160,000. So, anong point ko? Tama? Sa auto-order na yan, wag ka na masyado magreklamo dyan, etc. Practice mo yun sa sarili mo para matuto ka talaga ng ano ba yung nagdenegosyo? Ang nagdenegosyo, kailangan marunong magpaikot ng pera. Tama? Marunong magbenta, maghanap ng customer. Lahat ng yan, marunong dumiskarte. Okay? So, na-i-share ko lang. Dito kasi yung pag-usapan natin yun. Ano pa ba? Next. Ayan. So, anyway, more than anything, I'm happy, di ba? Kasi syempre, kasi minsan, sila kasi mga nauna na kasi parang ano gagawin natin? Hindi naman kayo nag-join noong 2013. Asan ba kayo? Dahil kayo that time, o kaya nagtatago kayo, hindi kayo mapapresenta ng mga friends niyo, tama? So, syempre, kami kasi, yung sa anong meron kami ngayon, kasi nakapagtanim na kami before, tama? So, ngayon, ang tanong ko sa inyo, hindi pala. Ang gusto kong ipakita sa inyo dito sa slide na to is, yung mga kasabayan ko din na sa team ko, yung mga teammates namin na kasabayan na wala din, tama, na hirap-hirap din, walang result, hindi rin maalam sa business, etc. So, 'di ba? Sila mentor Ton, mentor Dayan, tama? Mentor Ton, Ruby director na din, mentor Dayan, Emerald director, mentor Dennis, Ruby director, dito na sila nagkabahay, nagkasasakyan, nakapag paikot-ikot sa mundo sa kung saan man, nakaipon, nakapag-invest, etc. Coming from nothing also. And last and finally, tama, kami na apply ko ngayon ang aking the most beautiful, the one and only best sponsor. Sponsor talaga, okay? So, siguro gusto ko din na i-take tong opportunity na to na pasalamatan yung upline ko, si Upmads. And siguro kayo sa mga upline nyo din, sa nag-introduce sa inyo sa business, bukod kung wala naman na siya,
okay lang kung sa kami walang buhay na siya. Ano gagawin natin, di ba? Pero pagpasalamat yun na lang na at least nadala nila kayo sa USANA, na-introduce kayo sa USANA, pero pasalamatan nyo yung nagtuturo sa inyo ngayon, yung upline mentor nyo na nagtsatsaga sa inyo, kahit minsan pasaway. Kasi ako dati sobrang pasaway ko talaga as a distributor nung bago ako eh. Kasi acne ako eh, alam ko na yan. Alam ko na talaga lahat na ng training na yan, attend ko na, mas bongga pa nga, di ba? Kasi sa hotel, bongga din yung mga training namin. Pero yung upline ko, tsaga-tsaga talaga niya ako, pinagtapunta niya ako pag pinagtsaga-tsaga niya talaga. Okay, so, and salamat na na-introduce niya ako sa napakagandang opportunity ng USANA. Kasi, di ba, kung hindi niya ito i-introduce sa akin, paano ko ito malalaman? Malamang sa kangkungan pa din siya. Yun. Kaya, kung nandito yung upline mo, pasalamatan mo, yung nag-guide sa'yo sa business, pasalamatan mo pa din. Kasi at least, naniniwala sila sa'yo, naniniwala sila sa pangarap mo, di ba? Sa kahahanap ng ganong team na ang pinag-uusapan is paano ba natin kukunin yung pangarap mo, saka ba natin matutulungan, ang nakuhanan yung pangarap mo, i-guide ka. Tama? So, yun lamang. Thank you everyone for talagang si upline yung last na slide dyan kasi gusto ko ipakita sa inyo na my God, di talaga siya tumatanda. Ay, ayan, medyo nagwawala na kasing anak ko sa background. Thank you so much, Mentor. Grabe, ang dami naming natutunan. As in, ayan, guys, pa-unmute naman. At magpasalamat tayo kay Mentor Michelle. Sobrang grabe, nagsisiklig at nag-uumapa. Thank you, mentor. Thank you, Mentor Michelle. Thank you, mentor. Michelle. Thank you, Mentor. Michelle. Thank you, mentor. Mentor Michelle, pwede ba tayong mag-honor ng kaya lang kasi si Enol yata ang iiyak. Nagwawala na nga siya eh. Kaya lang siguro muna, guys. Picture na lang, Mentor. Picture na lang tayo, guys. Pwede ba manghingi ng heart para sa ating mentor? Ayan. Naglagay na po ako ng heart. 1, 2, 3 heart. And Coach Lyra, do the honors. Okay, may hahabol pa po. Ayan, open cam. Okay, take yung photo in 3, 2, 1, and smile. Okay, got it po. Thank you! Tama, Coach Lyra. Thank you, mentor. Michelle, sa lahat po. And, ayan, bago mo man si Mentor Michelle, nakakawa ng anak ng iiyak-iyak na. So, pwede bang manghingi kahit isang sentence lang, pag-chat naman sa chat group, ang inyong takeaway at ang inyong gustong gawin mangyari ngayong week. Diba? Ako naman, ang matutunan ko, work on your goals. And, syempre, kailangan tayong pag-aralan talaga ang business. Kailangan gawin. O, diba? Ang gaganda ng mga sinasabi. Invite kahit anong approach. Walang arte-arte. Todo na. O yan, tama yan. Have vision. Correct. Sino pa? Full-time mom with CEO income. Grabe. Ang galing talaga. Okay, congratulations, guys. O, diba? Ang ganda-ganda po ng ating training for tonight. And congratulations. Pwede bang itap ninyo ang sarili nyo at the back? Ayan, tap at the back. Congratulations, nag-attend ako dito kasi grabe. Sabi ko na sa inyo kanina, sumasabog at umaapaw talaga ang learnings ngayon kay Mentor Michelle Alberto. Kaya kapag talagang nagkaroon tayo ng mga ganitong klaseng events, wag kayong mawawala. Diba? Paano kung yung free na inattendan mo, yan pala ang iyong kailangan. Yan lagi niisip ko, kahit na paulit-ulit, ayun na naman, training na yun. Inaalis ko na sa mindset ko yun. Kasi, what if, yung training na yan, na na-miss mo, yun pala ang kailangan mo para makakuha ka ng next Diamond Direct. O, diba? Yun lang. So, without further ado, ito na, magpapaalam po ako. Baka naiinta kayo dyan. This is Coach Myla saying goodbye, good night, and God bless you. And see you till next time na training natin. Coach Lyra, may pahabol ka po. Wala na po. Thank you, Coach Myla. See you next Monday, everyone. Bye-bye po. Bye. Have Thank you, a Coach blessed week Myla. ahead. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Coach you. Myla. Mentor Michelle. Thank you, Coach Mala and Coach Myra.
Okay, good night